Hello guys, nandito tayo ngayon sa Brantford Nissan. Bale, first na change oil kasi nitong sasakyan, kaya nagpaano tayo. Ngayon yung schedule natin dito. Yan, dito tayo sa Nissan. Mali pala kami ng naparkingan. Ito. Dito pala kami dadaan. Yun. Ito pala. Wait lang. Hindi naman naman. So, please place front tires of concrete pad to activate the bay door. Yun. Pull up to activate. Tapos okay. Ito natin nilagay. Okay, tara. Mag-ano muna tayo doon. Mag-check in sa loob. Iwan natin sa sakyan dito. So guys, nandito na tayo sa loob. Bale, magre-register muna tayo. Nakapila lang yung sasakyan natin. So guys, ayun. Habang hinihintay namin yung yung sasakyan doon, nagpa-change oil kasi kami dito. Tingin-tingin muna kami ng mga sasakyan. Ito yung Nissan Kicks na malaki. 'Di ba? Ito dati yung inaano sa atin. Unang in-apply sa atin itong Nissan Kicks na to. Yan, tingnan mo yung ano niya. Yung screen ang haba, no. Yan yung unang in-apply sa atin, kaso hindi nag-materialize. Ganda siya, 'di ba? Ganda, Nissan Kicks. So ito yung Nissan Kicks guys na all-wheel drive. Yan. Tapos ito, Sentra. Ang ganda ng Sentra. Oh. Itong ganda, Nissan Sentra. Ganda, may sunroof siya. Ganda na. 2026 na Nissan Sentra. Hindi mahal. Saan? Kasi alam ko Magkano to? mahal. Kasi mura, no? Hindi ba? Oh, nice. Ganda. Ganda ng loob nitong Murano. Wala na siyang puro push button na lahat, no? Wala na yung cambio niya. Galing. Ito. Ano ba to? Sentra din. Ganda. Ito yung yung bago rin ba ito? 2026 na yata to. Ito maganda, yung screen niya ganun lang. Mas mahal yata itong isa. Ito ang kulay blue. Kasi kami monitor niya. Ang lapad, ang haba ng monitor. Ganda. Dami sakyan dito guys, oh. Mga brand new. Sakyan to. Ganda ng loob, oh. Pakita mo yung harap. Ayan, ganda ko eh. Yun, no? Tingnan natin sa harap. Ganito yung sandukan, no? Ang laki, no? Ang taas. Demo yan, demo. Pang-demo pala to. Pang-test drive. Pang-test drive siya lang. Ganda na. Ganda ng loob, oh. Ano kaya to? Anong Nissan to? Armada. Armada pala. Kicks Play yan. Wala yung walang sunroof. Ganda rin guys ng Kicks Play. 2025 pala to. Ganda. A few moments later. Yan guys, waiting pa rin tayo sa sasakyan natin. Mga isang oras na kami pero hindi pa rin natatapos. Kasi maraming nauna sa amin eh. Nakaalis na yung mga kasama namin, kami lang naiwan. So, for sure kami na susunod. Kanina marami kami dito pero ngayon dalawa na lang kami ni Mrs. na iwan.
Nood-nood mo ng TV. One eternity later. Okay, tapos na yata yung sakyan, nandito na. Parating na yata siya. Okay, tapos na kami. Yun, dumaan na. Yun. Tapos na kami. Tatawagin na ako niyan. So tayo. Hindi. Ay, tapos na. Let's go. Natapos din. Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Hello guys. Ayun, tapos na tayo dun sa ano natin, sa PMS natin dun sa casa. Yun nga, ito yung first na PMS niya. Kaya ayun, pina-PMS na namin. Much better na dun sa casa kasi hindi ko alam kung sa labas baka ma-avoid yung warranties ng sasakyan. Pero not sure kasi sabi rin naman sa akin dati ano eh, kahit saan daw pwede, pero still nasa Nissan pa rin kami nagpa PMS. So kailangan natin pa PMS kasi yan yung basic maintenance ng ng mga sasakyan natin. Lalo dito kailangan natin ng sasakyan. So ito yung natin katuwang natin sa trabaho. Kung wala to, hindi tayo makakapasok, kaya dapat alagaan natin. Saka mas okay na rin na na nagagawa yung mga basic na maintenance niya para hindi madaling masira ganoon, no? Although kahit anong sasakyan naman, kahit bago luma, nasisira naman talaga. So dapat lang talaga siyang dapat siyang ingatan. So yun nga, magkano nga ba inabot ng PMS namin today? So ang ginawa nga pala guys ay change oil, change ng filters, tapos chinek yung mga belts, mga hose. Nag-top up din sila ng mga fluids, tapos yung lights, yung tires, yun. In short, merong change oil at saka multi-point vehicle inspection. So yun yung ginawa nila. Tapos may free pa na car wash, kaso since na malamig nga ngayon, walang magka-car wash doon. Hindi na nagawa yung car wash, no. Next time na lang. Tsaka malamig kasi ngayon, kaya hindi siya possible na magka-car wash. So yung binayaran nga pala namin ay lahat na after tax is $146.60. So yun lang yung binayaran namin, no. Hindi naman mahal, aywan ko, hindi ko alam sa iba, no. Sa ibang may mga sasakyan din kung same lang din ba halos. So magkalapit yung price ng PMS sa amin at ng sa inyo, sa casa, no. So yun, at least wala nang worries ulit, okay na ulit, smooth na ulit yung sasakyan. Pati yung preno parang bumaba, hindi ko alam kung in-adjust nila. Pero chinek naman lahat, kaya ayun, tiwala naman ako na okay na talaga. So yun lang. Tapos after 8,000 kilometers kasi babalik na ulit, no? Ilang buwan yun kasi nakalagay nakalagay dito July. So
alam nyo naman dito sa Canada malayo lagi yung mga takbuhin, kaya yung sasakyan mabilis yung mabilis tumaas yung milyahe. Hindi ko nasasagarin na umabot pa ng 8,000 yung niya, yung milyahe niya bago ibalik. Siguro mga 7,500 ganyan. Pwede nang pwede ko nang i-change oil ulit. So yun, kailangan talaga kaysa magkasira pa, no, kailangan natin, unahin na natin. Kung may mga kababayan tayo dito na nice kumuha ng sasakyan, mag-comment lang kayo kasi may kakilala tayong yung tumulong rin sa amin na kumuha ng sasakyan na to na agent dun sa Scarborough, kasi sa Scarborough namin to nakuha si Sir Raymond, no. Yun doon, napakadaling kausap, napaka-honest, very transparent, at saka makakapag-deal kayo, makakapag-negotiate kayo ng maayos doon sa kanya, no. Hindi kayo lulukohin or whatsoever, no. Tatanungin kayo kung magkano yung budget na kaya ninyo. So siya yung magagawa ng paraan na hanapan kayo ng sasakyan na fit sa budget nyo, no. Lalo dito sa Canada kasi kailangan talaga natin dito ng sasakyan. Not necessarily na pag nandito ka, lalo bago ka, hindi naman na kailangan mo kumuha kagad ng sasakyan, no. Depende rin sa area mo. Dito kasi sa amin, tulad dito sa amin, no, hindi accessible yung transit. Walang mga bus doon papunta sa trabaho, galing sa bahay. So kailangan talaga namin ng sasakyan. So tsaka yun nga, next vlog ko na lang, mag-advise ako tungkol sa pagkuha ng sasakyan, kung ano mga dapat nyong iwasan kasi nangyari sa amin yan, no. So yun lang guys, no, kung nais kumuha ng sasakyan, may Pilipino tayo kababayan na pwedeng makatulong dito sa Ontario, no. So comment down below lang kung gusto ninyong malaman para ipakilala ko sa inyo. Yun, so guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Pa-subscribe na rin. And then, pa-hit ng like. And then, shoutout sa mga kaibigan natin, pare Gerson, Mark Surya, David Junsay, at sa iba pa, sa mga subscribers nga pala. Medyo dumarami na tayo kahit papano, no? Shoutout sa lahat ng sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat sa pagsuporta guys. So, ganito na lang. See you in my next one. Bye-bye!